Gutay-gutay na yung board. Kasi dinala rito sa atin, ito binuksan ko na kasi chinik up natin to eh. Ito na, nakaiwalay na. Ito, naka-plastic na nga yung board oh. Ayan, gutay-gutay na. Tapos, upon checking, ito, butas. Butas na naman yung board. For today's video, bali, galing tayo sa may LX20. Madako tayo sa may Ace na CA3. Ayan, yung may-ari nito ay taga Masbate. Galing Masbate pa ito, pinadala rito para ipagawa. Care off lang ito, galing sa isang tropa natin. Shoutout Mega. Maraming salamat sa pag-repair dito sa akin. Ayun, ang issue nito kaya dinala dito sa atin. Ito na, tawag nito, gutay-gutay na yung board. Kasi dinala rito sa atin, ito binuksan ko na kasi chinik up natin to eh. Ito na, nakaiwalay na. Ito, naka-plastic na nga yung board oh. Ayan, gutay-gutay na. Tapos, upon checking, butas. Butas na naman yung board. Ayan oh, yung mga tornilyo. Andyan yung mga parts na pinangkakalas nila rito. Then, pumutok yung capacitor dito. Kung yung Ace na LX20 na ginawa natin sa previous vlog natin, sa may kanan na side yung nasunog. Ito naman, nasa left side ngayon. Kompleto na. Ayan. Bali, ito yung mission natin for today's video na sana magawa natin and then may balik natin sa dati niyang kalagayan yung unit na ito. Bali, package pa rin ito. Lahat naman ng gawa ko sa ganitong klaseng unit, LX20, LX10, CA3 is pinapackage ko. Ang package dyan ay mag-add tayo ng power transistor. Nagdagan yung power transistor niya. Maglagay tayo ng fuse kasi walang fuse ito. Tapos, i-fix bias natin. Pahabol ko pala sa inyo yung Ace na CA3 and then Ace na LX20 ay iisa lang yung laman. Walang kinaiba. Walang kinaiba yan. Walang kinaiba. Pangalan lang yung naiba. Okay? Nakabaklas na itong mga board. O, dito na tayo. Diretso na tayo rito. Diretso na tayo rito, di ba? Baklasin na natin yan. Lahat ng pwedeng anihin ng mga parts dyan is anihin na natin. Pero, bago natin simulan yan, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Baklas ko na yung mga dapat baklasin. And then ito nga, nalagyan ko na ng mga bloke. Tulong sa... Ayan o. Ang ubos talaga, ubos lahat ng mga bloke nito. Yung ito, meron ako yung isang natira nito. Galing to sa, hindi ko alam kung saan galing to. Basta may naiwan na isa. And then lahat na ito, bago na to. 3, 5, bali siyam. Ayan o. Tapos yung output, wala. Ubos lahat ito. Saan tornilyo nito? Ubos lahat oh. Itong output niya, sunog lahat ito. Sira lahat. Pati itong drive niya sa may 1837, 4793, sunog. Ito, lagi nyong tandaan lagi nyong tandaan sa LX20, kapag nasunog yung board, ito laging portion na nasisira. Yung 551, 5401, sunog yan dyan. Tapos, yung signal diode dito, or switching diode, 4148, check nyo, kasi nagsushort to dito. Ayan, tapos itong drive nya, 4793, din 1837, check nyo yan. Minsan naman, buo naman yung isa dyan eh. Pero sa post naman dito, ay sunog parehas dito dalawa. Tapos itong D669 kadalasan nasisira. 669, 649 ito. Check nyo yan. Tapos dito, bira na lang masira ito. Bira na lang masira ito dito. Tapos ang nasusunog ito, yung value nito, tulad nito wala nang makitang sulat dito, wala nang ka-indicate. Pero ako kabisado ko na to dito. 150 ohms to dito eh. 150 by 1 watt. Ayan. Okay? Kaya tinanggal na nila oh. Hindi tayo medyo mahirapan. Okay, so ngayon magpapalit na ako or maglalagay na tayo ng mga dapat ilagay para ayun na, diretso na tayo. Yung channel 1, nadagdagan ko na rin ng output. Tapos kulang na lang dito ay yung trimmer. Hindi pa natin napalitan ito ng fixed bias. Okay, 1.8 to 20 ang ginagamit natin dito. Kung mapapansin mo, iba-iba yung value ng ganitong board yung gamit. Minsan 501 na nilalagay rito, minsan 102. Pero 220 ang nilalagay ko rito. Ayan, nadagdagan na natin yan
Oh, 5 years na siya. Ito yung channel 1. Tapos, ito naman yung ni-repair natin. Okay? Yung mga nasunog dito ay 270. Tapos, 2.4. Wala tayong 2.4, kaya nag-series tayo ng dalawang 1.2. Dalawang 1.2 is equals to, equivalent to 2.4. Yan, tapos naka-fix bias na. Sana ba yun? Ay, gagay, baliktad. Baliktad pala nilagay ko rito. Dito ko nilagay ito 20, oh. Gago. Nilagay ko ito 20 rito. Baliktad, dito yung 1.8, oh. Baliktarin ko lang yan, nabira, oh. Tapos, yung pumutok dito, yung 50 volts na 1 UF, yung pumutok dito na kapasitor. Okay, kompleto na. Ayan, oh. Tapos, may mga transistor na ito. Tapos, sira itong 649 and then 669. Tapos binalik natin itong thermostat niya. Okay, baliktarin ko lang pala muna ito. Pambira, oh. Baliktarin ko muna ito, yung 220 and then 1.8. Tapos i-fix natin ito. Pambira na yan. Binalik na namin, or binalik ko na yung dalawang board natin. Ito, naka 1, 2, 3, 4, 5 pairs na to, naka-fix bias na yan. Same din dito sa may kabilang channel, syempre. Ayan. Ang kulang na lang dito ay fuse box, hindi pa natin nailagay, and then ibalik sa may heatsink. Sukat muna tayo ng voltahe, kailangan magkaroon ng bias siya. O yan. Dito tayo sa may ano tawag nito? Sa may side na good. Good to dito eh. May bias niya, oh. Halos na sa 0.3. Tapos ito yung ni-repair natin. Ito yung ni-repair natin, ha. O, ayan, oh. Good siya, oh. Diba? Ayan, pwede na to. So, ngayon, ang gagawin natin dito, ibabalik na lang ng heatsink ito. Ibabalik ng heatsink. Tapos, ito, maglagay tayo ng fuse pala. Nabablanko ako. Okay. Backlash. And then, nakabitan ko na, ay, binaklas ko na yung power supply, hindi kinabitan ko na ng fuse. Ayan, wala namang bago sa ibang mga ACE na LX10, LX20. Common lang din yung proseso yung paggawa natin dito, and then yung materials is same lang din naman. Ayan, sa mga bago-baguang technician or sa mga owner ng ganitong unit na gusto mag DIY, ganitong ginagawa ko. Dito ako nagpuputol. Ayan, dito ako nagpuputol. Putulin mo to, tapos maglalagay ako ng ganitong klaseng fuse box. Ito yung ginagamit ko na fuse box, eh. Ayan. Isa dito, tapos isa dito. Ayan. Para may kabit mo yung fuse box na yan, yung ganyan, may kabit mo siya dito, need mong iangat itong diode. Yan, iangat mo itong diode kasi diode dito. Kailangan mo siyang iangat, ba ganyan siya. Hinitin mo yan parehas, tapos iangat mo siya para makapaglagay ka ng fuse dito. Tapos sa may kabila naman, dito lang. Kung wala kayong ganitong klaseng fuse box or fuse holder, lalagyan mo lang ng alambre na medyo makapal, tapos patayo, tapos hinang yung fuse. Pwede naman yun. Eh ako, meron akong ganitong astig na fuse box, is ito yung ginagamit ko. May takip ito. Ang kulang na lang dito is fuse. Wala pang fuse ito. Ang ginagamit ko palang fuse dito ay 15 ampere. 15 ampere. Ayan. Okay. Ngayon, ay babalik ko lang muna ito. Babalik ko ito. Balik natin yung power supply, and then ito, yung board is binakwan pa, nilagay pa sa may heatsink. Okay? Okay, stay tuned lang kayo. Nilik ko na yung power supply, and then may fuse na sa loob yan. Ayan yung magiging kalabasan ng fuse box natin. Okay, masangas siya tingnan. Tapos itong board natin ay binalik na natin. Ayan, ito yung board na nirepair natin. Ayan. Tapos ito naman yung good na Phoenix na rin natin, syempre. Kailangan sabay natin siya gawin. And then naka 5 pairs na siya. Ayan. Okay, naka 5 pairs na siya. Naka fix bias, tapos may fuse na. Ngayon, may speaker na nakakabit ito. Itong speaker na yan, dalawa. Audio source natin is itong cellphone natin na isa. Yung nakakabit na speaker dyan is alin sa apat na yan. Basta dalawa yung tumutunog. Naka stereo mode tayo. Teka lang, handa natin yung cellphone natin. Teka lang. Play natin. Ayan. Wala ka dyan. Ang kulang na lang dito is tornilyo na lang. Mamaya na lang yan kapag tapos na yung vlog natin. Ayan, naka-normal mode na siya. Channel 1. May audio.
Ito yung ni-repair natin ha. Ito pa yung ni-repair natin. Ito yung channel 1 na to. Ayan o. Tapos ito yung channel 2. Okay. Bali, ito 20 natin. Ganoon naman tayo lagi. Ito 20 natin para masabing good na talaga siya. Bahala ka dyan. O, ayan. Okay. Oh, ubos yung music. Okay, swabe yung tunog. Ano natin kung anong init nito. 36.5. Normal lang. Okay, normal na. Okay na ito. Ayun lang guys, hanggang dito lang. Sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan man. Kung wala ako man akong maibigay na yung totaling full talaga na pagre-repair or yung demo talaga, gawin nyo na lang reference or gayahan yung ginagawa ko. Ayan, basta ginawa natin ito. Ito, sira ito eh. Si baklat ng output. Nandito ka, nagkakalat to. Kasi nga, baklas na ito nung dinala dito sa atin. Na-repair natin ito. Palitan nyo lang yung dapat palitan. I-check nyo yung dapat i-check. Ganun lang din naman yan. Okay? Tapos, kapag mag-add kayo ng power transistor, automatic, mag-add kayo ng bloke sa may emitter nya. Yung sa may base, no need na kasi may nakabang na base yan eh. Ayan, tapos kung paano maglagay ng fuse. Tapos yung fixed bias, di ba? Ayun, or sir, sang ate, kasi galing Masbate pa itong Ace na CA3 ito eh. Bali, okay, or goods na yung Ace na CA3 mo. Bali, back for good na siya. Maraming salamat ha, sa pagkakatiwalaan mo na ang unit mo rito sa akin. Kahit malayo yung Masbate eh, pinadala pa rito para ipagawa lang. Ayun, promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. So mga gustong magpapa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.